Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa gitna ng nakapapasong init. Dagdag sa tala mula Enero na aabot na sa halos 8,000. Unahin natin ang sumiklab sa Taguig dahil umano sa pumutok na bentilador kung saan 15 pamilya ang apektado. Ang isang residente naabo pa ang 300,000 pisong cash na inutang para pambilisanan ng sariling jeepney. At nakatutok si Mark Salazar. Patulong, bumbero please, bumbero! Kani-kanyang karipas ng takbo at salba ng gamit Patulong, ang mga residente ng Zone 3 Barangay Fort Bonifacio, Taguig. Dahil sa pagsiklab ng sunog mag-aalas 11 ng umaga kanina, ang ilang residente nagbayanihan na para apulahin ang apoy habang wala pa ang mga bombero. Makapal yung usok. Tapos pumasok ko sa loob, yun na, iba na talaga yung apoy niya. Makapal na talaga. Declare na talaga sunog. Kaya sisigaw ako dyan papasok sa skinita namin na sunog po talaga. Ayun po, naglabasan po agad sila. Tapos yun, ginilabas na yung mga bata. Inuna po namin lahat sinape yung mga bata. Asan na yung bumbero? Mabilis na kumalat ang apoy na iniakyat sa ikatlong alarma. Wala po. Kahit damit po, wala nakuha. Dagdag problema pa ang masisikip na eskinita. Unang-una yung kalsada, papasok is narrow. Lalo na nakakasalubong natin yung mga occupant o mga bahay na may mga daladalang mga gamit. Pangalawa, yung supply ng tubig. Alam naman natin na may mga water interruption na sa iba-ibang bahagi ng Taguig. Kapos tayo sa supply, kaya itinaas po natin agad yan sa ikatlong alarma para makahingi ng tulong sa ibang mga city na mag-responde dito sa insidente po natin. 12:54 ng tanghali, idiniklara ang fire out. Nagsimula yung sunog daw sa allegedly sa electric fan, kung saan narinig daw ni Lando Gasingan na may pumutok bigla. Tapos maya-maya, nakita na daw niya po na may apoy na. At saka noon na, nagsisigaw na sila na may sunog na pong nangyayari doon sa bahay nila. 15 pamilya o 60 individual ang apektado ng sunog. Kabilang dyan si Joseph na nasunugan ng pera. Ito na lang kasi ang natira sa 300,000 pesos niya na inutang sa kamag-anak para ipambili ng sariling jeep. Namamasada raw siya nang mangyari ang sunog at naiwan lang sa bahay ang mag-iinan niya. Hindi na po nakuha ng kasawa ko kasi mas inuna niya itong bunso ko. Kasi ito po tulog, tapos yung hinihigaan niyang po, maapoy na. Hinila lang po yan kasi buntis po yung kasawa ko, hindi siya kayang buhatin. Hinila po, tapos hinulog siya sa hagdan para makaligtas lang siya. Yung asawa ko hindi na makagbang, nagpadulas na lang po siya sa hagdan. Masaya si Joseph na ligtas ang kanyang mag-iina kahit walang naisalbang gamit. Pero namumroblema kung paano niya raw babayaran ang 300,000 na inutang niya. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras.